Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Nahuli na ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa isang 82 anyos na lola sa Novaliches, Quezon City. Ayon sa pulisya, naaresto ang suspect sa kanilang follow-up operation sa Caloocan City. Inamin ng suspect ang krimen. Tatlo umano silang pumasok sa bahay ng biktima nitong Martes. Pagnanakaw lang sana umano ang pakay nila. Nagawa lang umano nilang patayin ang lola matapos itong sumigaw at humingi ng saklolo. Humihingi siya ng tawad sa mga kaanak ng biktima na nasa Canada pa ngayon. Nahaharap ang suspect sa reklamong robbery with homicide. Bagyang tumaas ang positivity rate ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa Department of Health o DOH, mula sa 8.5% nitong April 19 ay umakyat ito sa 8.8% kahapon. Nakapagtala rin ng DOH ng 530 bagong kaso ng virus. Sabi naman ni Dr. Guido David ng Opta Research, hindi pa ito nakakabahala. Pero hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko. Hinimok din niya ang gobyernong bilisan ang pagbili ng bivalent vaccines. Aniya, lumabas kasi sa kanilang survey na marami ngayon ang naghihintay ng naturang bakuna kaya hindi pa nagpa-booster shot. Hindi natin alam kung hanggang saan pa siya tataas. It has been a steady rise and titingnan natin indeed actually ang pinakamababa siya nung around February positivity rate. And since February, tumataas na siya. We can attribute this to many factors. Kasama na dyan, siyempre, yung complacency natin, decreased observation of yung mga health and safety protocols. Waning immunity sa din yan factor kasi matagal na yung huling bakuna. Nakatakdang bumisita uli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika mula April 30 hanggang May 4. Ayon sa Malacanang, sa kanyang 5 araw na official visit, ay makikipagpulong ang Pangulo kay US President Joe Biden para pagtibayin ang relasyon ng US at Pilipinas. Inaasahang isusulong din ng Pangulo ang socio-economic at development priorities ng bansa. Ayon naman sa White House, kabilang sa mga layunin ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at President Biden ang pagpapatibay ng pangako ng US sa pagdepensa sa Pilipinas. Bukod kay Biden, harap din si Marcos sa ilang piling opisyal ng gabinete ng Amerika. Ito na ang ikalawang pagbisita ng Pangulo sa Amerika mula nung maging presidente. Nagtungo siya sa New York noong September 2022 para sa isang working visit. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Denise Tensay.